Maaga pa lang ay bumiyahe na kami mula Baguio patungong Manila. Meron nga tayong business trip kaya naman kasama ko ngayon ang aking mga katrabaho. Pagkalipas ng 4 na oras ay narating na nga namin itong Park and Fly Manila. Dito nga namin iiwanan ng aming sasakyan sa loob ng 4 na araw. Mula naman dito sa Park and Fly ay ihatid naman kami ng libre ng kanilang shuttle patungong airport. Dito nga ay tinutulungan na kami ni Kuya na isakay ang aming mga bagahe. Sumakay na nga rin ako at baka maiwan ako. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na nga kami sa airport. Ito na nga yung North Wing entrance ng NAIA at pumasok na nga kami sa loob. Dinistribute na nga ni Ma'am Shia ang aming mga boarding pass para makapasok. Nakapasok na nga kami sa loob at ito nga pala ang aking mga katrabaho. Andyan si Sir Red, si Ma'am Shia, si Ma'am Luz at si Ma'am B. Isa-isa na nga naming nilagay sa tray ang aming mga gamit upang ipasok sa X-ray baggage scanner. Napaagang kami dito sa airport kaya naman naganap muna kami ng mauupuan para makapagpahinga bago ang aming flight. Nang i-check ko ang aking phone ay 3:51 pa lang ng umaga. Nakabook ang aming flight patungong Cagayan de Oro City ng 8:40. Kaya naman naganap muna kami ng makakainan para may lakas kami sa biyahe at nakita nga namin itong malalaking siopaw. Nalula na nga lang ako sa presyo ng mga bilihin nila dito. Tuwang-tuwa nga kami sa laki ng siopaw na to na may bigat na parang kalahating kilo. Tinay ko nga at parang kasing laki na ng mukha ko. Pati mga kasama ko ay tuwang-tuwa at mukhang aabot na daw to hanggang gabihan. Pagkalipas ka ng ilang oras ay boarding time na kaya naman dali-dali kaming tumayo para pumunta sa pila. Ito na nga yung plane na sasakyan namin at first time ko nga lang din magta-travel by air kaya naman excited na din ako sumakay. Nang makapasok ako sa plane ay chinecheck ko na nga kung saan ang seat number ko. Nahanap ko na nga ang seat number ko at nilagay ko na ang hand carry luggage ko sa overhead bin. Buti na lang at ang katabi ko ay si Ma'am B na first time din sasakay ng eroplano. Nasa likod naman namin sila Ma'am Luz, si Sir Red at si Ma'am Shia. Ilang minuto na nga lang din ay lilipad na ang aming plane kaya sumilip muna ako sa labas. So now we're showing you the safety features of this aircraft, the Airbus A320 Series 100. Please watch the cabin crew nearest here. Pagkatapos ng ilang mga paalala ay lumipad na nga ang aming plane. Pagsilip ko nga sa labas ay napukaw ako sa ganda ng tanawin na ating masisilayan para tayong nasa loob ng drone.
dito ay napakataas na nga namin at para na lang mga langgam ang mga bahay. Pagkalipas nga ng mahigit isang oras sa paglipad, ay narating na din namin ang CDO Laguindingan Airport at pagsilip ko nga sa labas ay napakaganda din ang kanilang tanawin. Dito nga ay palanding na rin ng aming plane sa airport. So touchdown tayo dito sa may Laguindingan Airport, Cagayan de Oro. Kasama natin si Ma'am Bernadette. Ito yung Laguindingan Airport mga tayo. So yan yung sinakyan natin. Dito nga check namin kung magkano ang rate ng sasakyan mula dito sa airport patungo sa hotel naming tutuluyan. Dito nga ay nakahanap na rin kami kaya naman dali-dali na rin kami punta sa sasakyan. Ito nga pala si Sir Jerry, ang aming magiging driver. Saan kayo, ma'am? Hotel. Sa wakas ay nakasakay na rin kami at babiyahe kami ng kulang-kulang isang oras para marating ang hotel ng aming pag-i-stayhan. Makalipas nga ang isang oras ay narating na rin namin itong Mulberry Suites kung saan kami tutuloy. Nag-check-in na nga rin kami para maiwan ang aming mga gamit at ito nga ay tinawag ako ni Ma'am Luz para umupo habang nag-aantay. Nang okay na ay pinapasok na kami sa aming mga rooms. At ito nga ang magiging room namin ni Sir Red sa loob ng 4 na araw. Pagkatapos namin silipin ang aming mga rooms at iwan ang aming mga gamit ay lumabas kami para maglibot at kumain.
Dito nga kami napadpad sa may Red Tail kaya naman dali-dali kaming pumasok para makapag-order na at makakain dahil gutom na din kami sa haba ng aming biyahe. At dumating na nga ang aming order kaya tara, kain tayo mga biyahero. Pagkatapos nga namin kumain ay naglakad-lakad muna kami dito sa kanilang mall. May nadanan nga kami ditong Buko Station at sabi ni nanay ay masarap daw ito kaya naman dali-dali kami ng pabili para tikman. Kakaiba nga ang buko juice na ito dahil meron itong tapioca. Tinikman ko na nga rin at napakasarap nga. Umirit pa nga si Sir Red at napabili rin siya ng buko banana turon. Sabi ni nanay masarap din daw to. Ngayon nga lang din ako makakatikim ng turon na may buko at napakasarap nga. Pagkatapos naming maglibot at kumain ay bumalik na rin kami sa aming mga rooms para makapagpahinga saglit. Nang makapagpahinga kami, lumabas ulit kami at sumakay nga kami dito sa Kolong-Kolong para naman bisitahin ang kanilang night market. Kakaiba nga ang disenyo ng tricycle nila dito, parang mini jeep. Ito nga ang palengke ng Cagayan de Oro City at napakamuro na mabilihin dito. Dito nga ay may nakita kaming lansones. Nagulat kami dahil 40 lang ang 1 kilo. Hindi pwede muna tayo. Oo, 40 yan sa kilo. Pwede mo tikman. Ito lang ang 40, ma'am. Ito 50. O pwede magbuha lang isa, ma'am. Sabi ni ate ay pwede daw kami mo free taste. Kaya naman tinikman namin ito at napakatamis nga. Bakit may benta ito eh? Dito nga sa likuran ay meron ding rambutan. Nakakatuwa dahil 30 lang din ang 1 kilo. Hey! Give me my... Katapos ay sabi ni kuya pwede daw kami mag free taste. Kaya naman kumuha kami ng tag-isa at tinikman namin ito. Napakatamis nga ng rambutan na ito. Pagkatapos namin kinakuya, nagpaalam muna kami at sabi namin nagbabalikan namin sila. Lumipat kami dito sa may mangosteen at nakita namin ay 40 lang 1 kilo. Meron pa kasi kuya nag-offer ng grapes. 200 ang 1 kilo. Seedless. Kulay green. Bait nga ni kuya dahil free taste din siya. Sabi niya kuha kaming tag-isa. Tinikman namin ito at napakatamis nga nito. Dito naman sa kabila ay may nakita naman kaming marang. 70 nga lang daw itong dalawa. Kaya naman binili na ito ni Ma'am Sha. Natuwa kami sa paglilibot sa kanilang palengke. Bukod sa murang mga paninda ay mababait pa ang mga nagtitinda.
pagkatapos naming mamili ay sumakay na nga ulit kami ng kolong-kolong pabalik sa aming hotel. Pagdating namin sa hotel ay ayaw kami papasukin dahil bawal nga daw ang marang. Kaya naman ang ginawa namin ay kinain namin ito sa may parking area. Ayaw ba na nga tayo, Abi? Dahil dot na. Napatubon mi dito di Biskaya. Kasi sa Sablan may nabili nga kami. Yung Sabado. Sarap diba? Pero bakit tawal? Inubos na nga namin ito para makapasok kami sa hotel. Kasi kaya mo ka nga lagi ito yung fruits cake na lakang makoton kasi hindi pwedeng maano yung aeroplano na langgam. Success mga beherot, nakapasok na rin kami sa hotel. Pagkatapos ay lumabas ulit kami ng hotel mga behero para naman bumili ng aming dinner. Pumasok nga kami dito sa may Lemcat Kai Mall. Itatry nga namin ang pagkain nila dito sa may Cagayanon Express. Sabi nga ni Sir Jerry, masarap nga daw dito.